Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Hindi, gabi pa lang pala, Opo, 11:40 pa magandang lang. umaga. 11:40 pa lang sa Philippines. Opo. Magandang gabi po sa Philippines. Nasa Pilipinas po kayo? Nasa US po. US. So, good morning po talaga dito. Opo. Umaga dyan. Okay. Opo. It's 10:40 a.m. naman din dito. So we are practically opposite sides of the globe, ano? Opo. Ano name niyo po, ma'am? Ina po. Ina. 28. Ina. Opo. Ina. Paano spelling po ng Ina? YNA po. YNA. Opo. Okay. Si Ina. Ilang taon ka na, Ina? 28 years old po. 28 ka pa lang. Opo. Ano pong state ka sa US, ma'am? Sa Wisconsin po. May countryside. Countryside. Yes po. Opo. Okay naman dyan. Paano ka po nakarating dyan, ma'am? Anong dahilan? Nakapag-asawa po ako ng US citizen. Pinoy o talagang Amerikano? Caucasian po. Amerikano. Caucasian. Caucasian. Opo. Bago lang ako dito. Bago ka lang dyan. Gano'n ka ba? Yung March lang po. So, so kumbaga adjusting ka Opo. pa lang. super Papa Jock. Medyo nangangapapa po ako. Tsaka, hindi pa ako pwedeng mag-work so talagang bored sa bahay. Ikaw lang po yung nagiging entertainment ko dito. Huwag mo sabihin niya, baka singilin kita, loko. Ay, mali. Oo, kasi baka sabihin ko, may pakinabang pala ako. Wait lang, singilin ko nga. Ay, joke lang po pala. Huwag na lang Huwag po. na, Huwag niyo na sabihin yan. Si Ina, 28 from USA. Saan ka sa Pilipinas when you were still here? Sa Butuan City po, Mindanao. Bisaya ba doon? po Bisaya? ako. Opo, Bisaya kaayo. Bisaya kaayo. Alam niyo na kung anong alam ko na word sa Bisaya, no? Hindi nyo... Lami. Lami, alam ko rin yan. Pero ang favorite word ko dyan, kaluoy. Dili kaluoy. Oo. Anyways. Yun lang. Bago ka pa lang pala dyan, no? Opo. Anyways. Paano ka nagkakilala ng asawa mo? Dati po kasi nasa Doha, Qatar po ako tsaka yung family ko. Okay. Tapos doon kami nag-meet puro online. Tapos binisita niya na po ako sa Doha. Ganda ng ate mo. Ganda yan. Ano siya ito? Gano'ng katagal ang ligawan ninyo? Nakulam lang siya. Nagkausap po kami January ng 2023. Tapos naging kami ng March nun. Tapos nakapag-decide sa April na i-visit niya ako mga around I think August. Or no, June yata siya bumisita. Okay. Alright. So, nung naging kayo, how long did it take bago Ano po? how long did it take bago ka nakapunta na US? Mga 3 years din po. 3 years din. Pero, opo. Pero nagsimula po kami ng process, if I remember, around 2024 ng December. So, mga more or less 1 year din po yung paghihintay namin. Yung 1 year na yon, yung 1 year na yon na naghihintay ka, purely LDR yun, nagkikita kayo o hindi talaga? Nagkikita po kami. 3 times niya po akong binisita kasi saan? Around 2023 din. First time po namin nag-meet sa Qatar. Tapos the same year, umuwi po kami na family ko sa Pilipinas. Binisita niya din po kami ng December naman of 2023. Tapos next namin kita is 2024 December. Okay. Parang 2025 pala, mga around January. Okay. Ganon.
Mhm. Tapos, 2025 buo, hindi na kami nakita hanggang sa nakarating po ako dito. Ganda. Ganda ate mo ha. Ganda ate mo. Ay, ano ba yun? Wow. Iyo. Kapal ng mukha ko. Ako joke. Sabi niya, Baka ay, sabihin ano ba nila. yun? Anyways, anong problema? Ba't ka tumawag sa akin? Siguro kailangan ko lang po ng pampalakas ng loob. Bakit? Eh, kasi, um, sa simula po kasi nung nagkakilala kami ng mister ko ngayon, kasal na po kami, Mhm. bago lang, ng Okay. May lang din. May mga napapansin po kasi akong hindi naman red flags, pero I think lahat naman ng relasyon may gano'n. Pero dahil na din sa napagdaanan namin parang nasasabi ko, yung mindset ko ngayon parang kahit bagong kasal lang kami, Mm. it's like, I'm getting ready to jump off of the relationship kung mangyayari man din siya. Ha? Kabago-bago nyo lang ha. Parang Di ba? Ilang buwan pa lang kayo oo kasal. nga po Parang, eh. ilang buwan pa lang kayo kasal. Kumbaga option mo na ang kung worst comes to Hiwalayan. worst, gusto mo nang umalis. Parang Opo. ganon. Bakit? Ilang taon na ba yung Opo, jowa mo, by opo. the way? Madami. Ha? Madami-dami din. Ilang taon na siya kako? Anong madami-dami din? Sorry. Ano sabi mo? Sorry, bungol. Bungol. Ano? Kami po, naging magjowa. Hindi, ilang taon na ba ang jowa mo? 35 po. 35. So may age gap talaga. No, Sorry malapit lang yan. naman. You belong to the same generation. Yes. So ano nga issue mo sa kanya? Kasi po nung 2024 na bumisita siya, nalaman ko na po, tinago niya kasi sa akin. Pero ewan ko ba bakit, parang may intuition talaga ang babae. Nakita ko yung phone niya nakabukas habang naliligo siya. Nung pagbukas ko, titingnan ko lang sana yung picture na kinuha namin doon sa Airbnb. Akala niyo na maniniwala ako sa inyo sa mga ganyan. Totoo Papa Jack. Kasi may, yung may pinapapirmahan sa Airbnb, camera niya yung ginamit. So, titingnan ko lang sana. Nakabukas yung messenger. May nakita akong, Alam nyo, chat head. wait. Kung titingnan mo lang yung photo, nasa photo gallery ka, hindi ka pupunta ng messenger. The fact na nagpunta ka ng messenger, hindi ka lang basta tumingin sa gallery. Okay lang na aminin natin. Pero wag na tayong maglokohan dito. Tsaka tigilan nyo sa intuition ninyo. Hindi yan intuition. It's called evidence. May evidence eh. Ang intuition, wala kang atol nakita. Hindi yan intuition, that's evidence. Titignan ko lang sana yung, wala talaga akong balak, titignan ko lang yung photo pero nakabukas yung messenger. Ba't ka nandun? Ba't ka nandun? Mali. Sorry. Pero totoo. Talaga, yun yung point ko. Nakabukas yung messenger. Okay. Ilisan ko sana sa sarili ko. Sige. Excuses, ang daming excuses. So, yung nakita ko, may chathead ng babae. Naalala ko pangalan ng ex niya. Nakadelete na lahat. So, bilang isang adult, hindi ko naman siya inaway. Pero tinanong ko siya, humanap ako ng time talaga na mapag-usapan namin. Umamin din siya na nag-usap sila pero wala daw anything na yung romantic or whatever. Okay. Tapos tinanong ko din yung babae. Kinonfirm niya naman na ayaw daw makipagkita ng then boyfriend ko sa kanya. He doesn't want to do anything with her. Tapos sabi niya kung papayag lang sana yung boyfriend ko noon, pupuntahan niya daw talaga sana, ayaw. So parang kumbaga ang labas sa akin nun, yung girl yung naghahabol. Pero ang inaway ko naman din nun,
yung boyfriend ko ay kami yung may relationship, siya yung may commitment sa akin. Mm. So, parang nilet go ko na lang din. Mm. And then, Pero anong pinag-uusapan nila? Why did they have to still have a communication? ang alam ko po kasi, ang nasasabi ng asawa ko, may trauma siya gawin ng babae kasi pinalaglag daw yung baby dapat nila. So parang Okay. it looms over his head. Ganun. So siguro meron siyang frustration, meron siyang galit na hindi niya ma-express. Kaya parang minsan yung may curiosity kung ano na daw nangyayari sa babae, alam niya parang ang dami ng anak sa iba't iba ding lalaki. Parang yun yung sinasabi niya. Pero of course, like, hindi ko naman din, ayaw mag-assume ng nararamdaman niya o ng mga nangyayaring. Gusto ko lang talaga kung ano yung facts na nagaganap. Yun naman din ang paniwala ko nun. So, nilet go ko yung issue na yun. Mm. That was 2 years ago. Tapos, hindi din perfect yung relationship kasi namin. Parang dati, excited siyang ikasal kami, na madala niya ako dito. Tapos, yung binabalik niya sa akin na napilitan lang siyang mag-propose, napilitan lang siyang magpakasal to save face. Ganun. Ha? Well, give me context. Ba't niya sinasabing napilitan siya magpakasal para to save face? Anong context niya? Nag-aaway kayo on an ordinary day? Kasi may context yan eh. It did not happen the way you said it Opo. eh. Opo. Kasi Mm. nung 2023, napag-uusapan na, bago pa lang kaming nagkakilala, sinasabi ko na sa kanya, tinanong niya din naman ako kung ano yung hinahanap ko. Sabi ko kung hindi naman lang din ako, I was looking na yung parang date to marry na, kasi meron po akong borderline personality. So, isang manifestation po nun, turbulent relationships. Pero when we met each other, it was all under control na nakapag-therapy na ako, I was medicated. What is borderline stable personality? ako. Anong kahulugan ng borderline? Tell me about it because I don't know. Isa po siyang personality disorder. Guidance associate po ako sa linyahan din namin to. Pero isa po siyang personality disorder na it manifests in ways na yung parang to make it more easy to understand, para siyang bipolar disorder pero shorter term, kasi si bipolar parang 6 months yung duration ng manic episode tsaka depressive episode. Si bipolar po, yung moods mo, ang mood swings mo parang in an instant masaya ka ngayon, tapos in like a minute biglang babagsak yung mood mo, tapos sobrang impulsive mo. Ganun. So, dumaan So, po ako ano? sa relationship na niloko po ako So ng kumbaga ex ko. you were properly diagnosed by a medical professional. Opo. Okay. Opo. Mm. Pero, medicated po ako ay ng siguro a year and a half. When we got together, Mm. sobrang stable po ng emotions ko talaga. Sobrang stable ko as a person. So, hindi ko Okay. masasabing ginagawa ko siyang crutch sa relationship namin. Okay. Pero minsan nababato niya yan sa akin na parang baga nagsispiral down ako kasi dahil doon. Pero masasabi ko namang hindi naman talaga. So ayun, when we met, kasi stable din yung income ko, may trabaho ako, may trabaho yung tatay ko. Pero may mga nangyari. So when he came to visit me in Qatar, yun din yung pinaka-turbulent na time sa amin kasi nawala ng trabaho yung tatay ko. So immediately, kailangang umuwi ng pamilya ko sa Pinas. Ako lang yung naiwan for 2 more months para isettle yung lahat ng kailangan naming ibenta na sasakyan, na mga gamit. So when you were in Qatar, you were there with your mom, ikaw, sino pa? Daddy ko, tsaka yung kapatid ko. So, Madami-dami ding, apat kayo. opo.
Opo. Tapos, Okay. nung ako na lang mag-isa, having to settle everything, dun siya bumisita. Na, Mm. plano na yun. Pero kaya nga nasasabi ko, siguro may divine intervention na the very same month na pumunta siya, yun din yung mga buwan na kailangan ko talaga ng tulong. Kasi siya yung tumulong sa akin maghakot. Ayun. Kung mga times na Okay. iiyak-iyak ako, nandun talaga siya. So dun ko naisip na siguro ito na nga yung binigay ni Lord na lalaki na who would make me feel safe and taken care of for once. Na ako naman talaga yung aalagaan. So, Okay. Mm. kaya ako sobrang sure na siya na nga. Hindi ko alam na meron pa palang doubt sa kanya. Mhm. Because when he left, umiiyak pa nga siya nun. Ayaw niya pa ako iwan. Nag-iiyakan pa kami sa airport. Bawal, di ba, sa Middle East na nakikita yung hindi mag-asawa or kahit mag-asawa na nagkikiss or nag-holding hands man lang. Mm. Ganun. So, iyakan kami. Sa Parang sabi ko, okay, airport, ito na nga. Opo. naglaplapang kayo doon? Alam niyang bawal? Hindi naman naplapan. Grabe naman. Sabi mo kasi Hug lang. Ano? Ano naman. Sorry. Maharap pero in private. Yan yun. Oo, sige. So, so sa airport, kahit na ba pwede kayo magka-issue, hindi, kumbaga, pinustan ninyo parang ganon. Nabugso na ng damdamin kasi umiiyak na kami parehas na eh. So nag-hug lang kami. Bawal to yun eh. Bawal. Oh, okay. Opo. Okay. Or frowned upon. Hindi naman illegal pero ayun. Kumbaga, So, it's yun not nga. Tas it's nung- not an accepted culture to them. That's what you're saying. Yes po. Okay. Ganun, opo. Okay, gotcha. All right. Tapos August yun. Tapos nung December, siya naman yung parang iniwasan niya yung pamilya niya. So, na-encourage ko siya na doon na lang sa Pilipinas mag-spend ng Christmas with me and my family. Okay, gotcha. So, pumunta siya ng Pilipinas, wala siya sa mood. Yun din yung time na iniisip na namin na mag-start ng K1 visa process, yung Mhm. fiancé visa. Ang pagkakalam ko, you have to be engaged to even start the process. Tapos, ayun, napilitan ko yata siya na mag-propose kahit ang plano niya ay sa susunod pa na taon. And But I think wait, that well, festival, yung idea ba ng dapat engage kayo for the process to kickstart, did that come from you? opo, pero kinonfirm niya din sa friend niya. Okay. Kasi yung friend niya may asawa din ano ang Pilipino. dahilan? Why are you interpreting na napilitan siya? Kasi siya po ang nagsabi nung nagkaka-cold feet na siya bago kami kasal. Parang madami po siyang nasabing masasakit na salita nun eh. Yung mga bagay na dapat pala pinag-usapan namin noon. Gaya Na ng? ayaw niyang yun po yung na hindi pa siya ready mag-propose noon. Tapos hindi siya ready magpakasal kasi madaming nangyari sa kanya din. Parang nabago yung But that's isip not niya. your fault. I mean, he's a grown-up man. I mean, meron siyang freedom to not to do or not to do. And the fact that he visited you several times in the Philippines after Qatar, I mean that signifies his intention. Hindi niya pwedeng sabihin sa yan. Nga po. Tapos, hindi ko naman siya pinilit na bumisita sa akin o na maging kami. Nakipaghiwalay pa nga ako sa kanya nung 2024 bago niya ako, 2024 bago siya bumisita sa Pilipinas. Kasi may isang buong buwan na hindi niya ako kinakausap. Nakalimutan ko na kung ano yung napag-awayan namin nun. Pero na-bring up din doon na-bring up na hindi pa pala siya ready mag-propose. Tapos, parang pinapamukha niya sa akin na ako lang yung parang napipilitan siya dahil sa akin na ginusto ko yun, ganito. So, parang simula nun, hands off na ako sa process ng visa. Hindi ko na siya pinipilit na kumuha ng ganitong mga documents or tingnan kung anong dapat gawin. So, ang ginawa niya nung naging okay kami nun, kumuha siya ng agent. Tapos yung agency na yung nag-handle ng visa processing namin. So, akala ko okay na. Tapos,
Nung itong year lang, nung na-approve na yung visa namin. Pagkatapos kong mag-interview, sobrang happy ko pa nun. Kasi, yun nga, parang on the spot na na-approve yung visa namin sa awa ng Diyos. Tapos nung sinabi ko na sa kanya, sabi niya parang hindi daw siya happy na ngayon nga. So, na mag na parang may dissonance sa isip niya na ang tagal naming hinintay tapos hindi niya nararamdaman na masaya siya, na dapat masaya siya. So ayun, hindi na naman kami naging okay. Hindi ako nang-aaway pero yung I wouldn't call na away talaga yung nangyayari sa'min. Parang, Parang Cold War no? opo, gano'n. Hindi Kumbaga, namin 'yan napag-uusapan. alam nyo na may away kayo but you don't talk about it. And kumbaga things are just progressing or nangyayari na lang lahat ng bagay. Bahala na si Batman. And then you just become Pinipilit ko naman you just siya. become reactive to what's happening, parang ganun. Opo. Pinipilit ko naman siya na pag-usapan namin pero siguro typical behavior ng mga sorry, mga lalaki middle child, youngest na middle child din. Ano daw? Middle child na lalaki? Basta na parang feeling niya yung if you just don't talk about it, mawawala yung problema. So, yun yung parang coping niya. Kahit na ilang Okay. beses kong pinipilit na pag-usapan, ganun, ayaw niya. Tapos, ang ending, siya din yung nag-book ng ticket, parang ingot. Tapos, so, sabi, pinag-pray ko kasi, sabi ko, Lord, i-guide mo ko kung dapat ba tumuloy ako kasi pag dumating ako ng US, wala kaming pamilya dito, ako lang mag-isa. So, kung ano man ang mangyari, wala akong mapagsasabihan, wala akong mahinga ng tulong, wala akong mapupuntahan. So, yun, siya din nag-book ng ticket. Pero even then, parang may mga sinasabi niya na, sige, kakancel ko na lang, kaya wag ka na lang pumunta dito, baka mas lumala pa yung ugali ko, hindi mo na makayanan, sinasabi niya gano'n. Pero tahimik lang ako, ina-assure ko lang siya na No, ang Diyos na ang bahala sa I have a akin. question for you, Ina. So with all those events na nag-unfold, that could have been the reason why you shouldn't have not have gone to the US. Ba't tumuloy ka pa rin? Kasi alam ko naman na mahal niya din ako talaga. Tsaka nung mga time na yun, iniisip ko na paano na lang siya, sino na yung parang mag-aalaga din sa kanya. Kasi I always go back to that time in Qatar na umuwi ako sa apartment na umiiyak kasi pagod ako sa trabaho. Kailangan ko pang maghakot ng mga boxes, mag-meet ng mga bibilin ng mga furniture appliances namin. Tapos siya lang yung nandun para tumulong. Tapos may isang araw nun na pauwi na ako, nag-offer siya na susunduin niya ako. Sabi ko, wag na ako na. Tapos galing din ako pagkatapos ng trabaho, umuwi ako ng apartment namin. Hinakot ko na naman yung mga gamit namin papunta sa storage. Pag uwi ko dun sa nirent namin na apartment, nagluluto siya, tapos may music, parang ang saya lang. Bilang ate na breadwinner, minsan lang dumating sa buhay namin na may mag-aalaga din sa'yo. Okay. Pakiramdam ko kahit gumuho yung mundo, may mag-aalaga sa'yo, may magpaprotect sa'yo. I wanted to return the favor. Alam ko kasing may problema din siya nung na ubos yung savings niya kasi na-aksidente siya. Nung December ng 2025, na-aksidente siya. Pasalamat na lang din ako sa Diyos na walang nangyari, walang masyadong saktan. Pero
dahil wala siyang insurance, siya yung legally liable. So siya ang nagbayad lahat, tapos sira pa yung sasakyan niya. Talagang yung mga plano namin na magpapakasal muna kami sa Pilipinas or hindi naman magpapakasal, may despedida, magpapaparty siya, ganun, na naitutuloy niya yung pangako niya sa tatay ko na mamamanhikan ko pagka talaga siya. Hindi na natuloy. So, I think isa yun sa factors na parang na nakakapanlumo sa kanya na imbis na gawin niya in a right way, parang nachichipan siya sa sarili niya na hindi niya man lang ako masundo sa Pilipinas para sabay kami pumunta dito. Yung ganun, parang ang pakiramdam niya nanliliit siya sa sarili niya na hindi niya mabigay yung mga gusto niya ibigay sa akin. Kaya lumalabas sa bibig niya yung medyo masasakit ng mga salita. Umabot pa sa puntong sinabi niya sa akin na hindi naman, parang nawala yung attraction. Nawala daw yung physical attraction niya sa akin. Tapos kahit nung nag-layover ako sa Chicago airport kasi, kahit nung nandun na, nasabi niya pa sa akin na baka i-cancel niya pa daw yung ticket. Gago, paano i-cancel? Stand ako sa airport ng tangi. So talagang inis na inis ako sa kanya. Nung imbis na excited din ako makita siya kasi akala ko parang magiging okay. Na palitan ng parang panlulumo, may galit, may lungkot, yung parang nagsiself-pity din ako na bakit ko to ginagawa sa Anong nangyari nun? Were you fighting when he... Kasi nandun ka na eh. Bigla na lang siyang nagsabi na parang bumabalik yung depression niya. Bumabalik daw yung mga negative thoughts. Mm-hmm. Okay. So, hindi ko na lang ni-replyan. Hanggang sa ito pa, napakaingot niya talaga. Pagkadating ko sa airport, syempre, natakot ako baka hindi ako sunduin eh. Tapos, nung hinahanap ko siya, medyo malabo kasi yung mata ko, ito ko. Well, paiyak na ako nun, sabi ko talagang yung gagong to, iniwan ako sa ere. Tapos, nandun pala siya, biglang may mga lumalapit sa amin kasi magpo-propose siya ulit sa airport na yun na yung siya na mismo kagustuhan niya nang mag-propose. So, ayun, parang, ay, okay. Akala ko okay na naman kami. Akala ko talaga okay na kasi yun, hindi na nga siya napilitang mag-propose eh. Sana kagustuhan niya naman na yun. Tapos, mas lumala pala nung nagkaka-cold feet talaga siya a month before yung actual namin na wedding. Parang ayaw niya ng lakarin. Gusto niya na akong pauwiin ng Pilipinas. Tapos hindi na lang ako may isip ko na lang talaga. Sinabi niya sa'yo yan? Did he tell you that? Opo, kasi may one time na okay kami ng gabi. Malambing pa siya nun. Tapos kinaumagahan, mag-good morning na ako sa kanya. Ayaw niya na magpahawak. Ayaw niya nang... Okay, I have a question. Ina, I have a curious question. Inaantay ko kasi because na-mention mo that you were diagnosed with having a borderline personality disorder. In your story, I feel like it was not material. Hindi ko lang kung tama ako ha. Parang feeling ko hindi naman siya nag-manifest in any way sa decisions mo. Hindi ako doktor. I'm just trying to credit your condition to maybe a part of any or any part of your story, no? Siya ba diagnosed ba kahit ano? Alam ko may ADHD siya, pero hindi na siya treated. Walang medication, hindi na siya nagpapa-therapy. Okay. You're not sure of that? Ang nanay niya lang ang makakapagsabi talaga kung ano yung diagnosis sa kanya. Pero alam ko, tested siya before. I'm not asking about your assumption. I'm asking you if you know.
So you don't know? Opo. Opo. Hindi ko, walang like I don't, I don't know. I So can't be sure. you're practically just assuming this para mag-make sense kung ba't kanya ganyan tratuhin. Tama? Opo. Okay. Kasi walang logical explanation kung bakit binigay ko naman lahat pero ganyan pa rin yung treatment niya Well, sa akin. obviously, Nung time na yun. kaya ka nga nauwi dyan sa US eh. Oo. Opo. Mm. Tapos, Okay. I have a question for you. I have several questions for you, ma'am. Before you ask your question, I just want to know something. Ready? opo. Okay. Are you safe? Opo. Okay naman po ako. Hindi din naman po ako sinasaktan. Tsaka, I noticed after the wedding, talagang bumaba yung instances na umaandar yung ugali niyang ganyan. Parang one time niya na lang nasabi sa akin na, yun nga, parang pinagsisihan yung pinasal kami. Or na, Actually, yung ganun mga- alam mo, Ina, no? Ni one time nga, hindi acceptable yun eh. I mean, that's... alam natin na yung kultura nila, they are, they're very upfront, di ba? Wala silang filter and whatnot. But I don't think it makes any difference para kahit anong kultura para sabihin na that kumbaga he regrets even having to marry you. I don't think it has anything to do with his culture or his upbringing. No? I think it has everything to do with how he feels. Yeah. Kasi if it's been said more than once, he probably meant it. Mm-mm. Okay. Yeah. All right. Sige, ma'am. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Tapos, kasi ngayon naman po, parang bumaliktad yung mundo kasi siya naman na ang naghahabol sa akin. Pagka tinatanong ko siya dun sa mga sinabi niya, yun din yung ini-excuse nila. Parang nababaliw daw siya ng mga time na yun. Hindi niya daw alam yung mga sinasabi niya. Minsan na, when I bring it up, sinasabi niya na hindi niya na maalala yung mga sinabi niya. Pero, naalala ko lahat eh. Hindi ko makalimutan. Kahit Okay. na, ngayon tinatanong ko siya pala kung mahal niya ako. Sinasabi niya naman na mahal niya ako. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako papawin. Hindi niya naman ako sinasaktan. Talagang ngayon, yun yung parang may cognitive dissonance kasi binibigay niya lahat ng gusto ko. He takes me places. Nialagaan niya ako, pinagluluto niya ako. Nararamdaman ko talaga kung ano yung pagmamahal na natanggap ko nung nagsimula pa lang kami. Ganun din yun. Pero natatakot ako kasi paano pag tumagal-tagal na tapos maisip niya naman, parang lumabas na naman yung ugali niya. Yung parang, hindi ko makonect eh. How can one person have two personalities na magkaiba? Kahit na wala akong gawin, kahit even if I present myself the best way I can, para hindi ko matrigger yung ganyang mga reaction. Hindi ko mapredict eh. And alam ko, since nung kinasal kami hanggang ngayon, hindi lumalabas yung ugali niya ganyan. Pero I'm always, parang coping mechanism. I'm always looking for something bad to happen. I'm always anticipating things to go wrong. Oh, hindi ko tuloy ma-enjoy yung time na masaya kami ngayon. Parang palagi ko siyang pinag-iisipan ng masama. Tapos inuungkat ko pa yung napag-usapan nila ng ex niya na nalaman ko din nung recently lang na pinautang niya pala ng 2,000 yung babae. $2,000. Eh ngayon na may problema kami. Sa pera. Singilin niya. Sabi ko, Singilin mo! Dapat ikaw maningil eh. No? Dapat ikaw asawa ka na eh.
Sabi ko nga gusto mo daanin na lang natin sa court, eh, ayaw niya din kasi baka ibigay yung address namin, eh, ayaw niyang puntahan kami dito, hindi safe, gano'n. So ayun, yung mga gano'n lahat ng parang this is why I told you I had BPD because ngayon parang nafi-feel ko siyang nagma-manifest na minsan gusto kong saktan yung sarili ko sa frustration ko sa kanya. Tapos lahat ng ginagawa niya kahit alam kong bahay trabaho lang siya. Alam mo Papa Jack, nakita ko lang one time yung passcode niya ng 2023. Biglang nag-kick in na parang muscle memory sa akin lately. Nabuksan ko yung old na phone niya gamit yung passcode na yun. Hindi ko na maalala kung ano yung... Ang dami kong nalilimutan lately. Pero yun parang ganun yung... Nung napapraning ako talaga. Natawa naman ako pero hindi lang ako naniniwala sa muscle memory part. So, okay. Kasi the only thing... the only time that the muscle memory kicks in, ibig sabihin, lagi mong ginagawa. Kaya nga muscle memory eh. Diba? Ibig sabihin. Minsan lang yun talaga. So hindi siya muscle memory. Talaga Minsan ko lang nakita. Hindi. Minemorize mo talaga. Iba yung muscle memory. Pag muscle memory, ibig sabihin, sanay kang ginagawa. Kung one time lang, hindi muscle memory yun. Tinandaan mo talaga. Ito naman, tsacharingin mo pa ako. Pusang gala. Nabuksan ko. Tapos doon ko nakita na nagpahiram pala siya ng ganun kalaking pera. Sabi ko, Nagpahiram siya ng ganong kalaking pera nung kayo na o hindi pa kayo? Kami na nun, mga a year into the relationship. Tapos So yun pala yung sinisingil-singil niya. That's cheating. That's cheating. Regardless Regardless kung kung tawag nito may ano yan, kumbaga may attached condition yan o wala. That's cheating. Anything that he chose not to tell you because he thought and he assumed that it's going to offend or you're gonna get mad about it, that's cheating. Period. Whether he acknowledges that or not, tell him I said so, that's cheating. Kasi sure ako na pag sa kanya mo ginawa yan, nagpautang ka ng pera sa ex mo at nalaman niya at nilihim mo sa kanya, okay? He'll tell you that you cheated. Period. Oh, yun. Oh. Wala akong pera. Yun lang. Yun lang, no? Wala kang... Sa akong datong. Wala. Nung nag-message yung ex ko, sinabi ko na lang na may anak na ako para tigilan niya ako. Nag-message din yung ex mo sa'yo? Oo, tapos yun lang ang difference. Yun lang, parang bakit nagagawa ko ay hindi niya magawa in return sa akin. Okay. Alright, anyways, Ina. Ang conclusion ko dyan ay mas mahal ko siya kontra sa mahal niya ako. I'm sorry, no? Wala ako sa ganyan, no? Feeling ko that statement is stupid. Mahal ko siya more than mahal niya ako more. You cannot quantify love because men and women, we love differently, no? It's never a competition, no? I don't think I can agree sa part na yun. No? But anyways, what do you want to ask me, Ina? How do I move forward from this? Everything that happened in the past doesn't loom over us na masisira yung anong meron kami ngayon. Kasi masaya naman kami. Pero hindi ko lang talaga makalimutan yung dati. O diba, ang dami mo sinabi, hindi ko naintindihan. Anong tanong mo sa akin? Ano ko siya? How do I move forward? Yun lang pala. Okay, ng oras, sorry na. Ang iksi tuloy. Sabi mo madaming Evas. Shorten natin. Summarize. Okay. Question number 1. Are you safe? Opo. Okay. Number Safe naman po. Number 2, do you feel safe? Those are two different things. Do you feel safe? Hindi. Kasi pakiramdam ko meron siyang ability na iwanan ako anytime. Tapos saan ako pupulutin? Okay. Well, the fact that you are married, na kasal kayo, you assume some rights to whatever he's got.
Okay? That's the virtue of marrying each Ito pa, other. may prenup po kami. Okay, what's the prenup? The prenup says that everything owned prior to the marriage ay mananatili dun sa parang primary owner nun mag-separate. Pero whatever we own after, conjugal property, paghahatian talaga. Okay. Well, that I can respect, no? I mean, that's only fair. Mhm. Fair naman yung part na yan, no? Opo. Fair naman yan. Opo. Kasi you agreed to it, eh. Opo. We cannot cry foul now because you already agreed to it, no? Marami nagko-comment Yes, ngayon na, quite oo, fine. may mga gumaganon, no? Well, you agreed to it. And the fact that you agreed to it, nung time na pinipirma mo yon, you understood what you were signing. Tama, mali? Opo. Okay, so Kasi we hindi are ko not going to... naman akong habol sa kanya. Talagang Yeah. hindi naman pera yung habol ko. Yes, Mahal ko talaga yung tao. okay. I want you to listen carefully. I'm going to tell you something. Ready? Opo. Okay. The easiest thing to tell you tonight, Ina, is to tell you na maghiwalay na kayo. Come home to the Philippines and, find another version of your life that's worth living at saka that can make you happier in life. No? Something to that effect. I think that's the best and the easiest. No, not the best, but I think that's the easiest thing to tell you. But I will not tell you that Opo. because it will be wrong to tell you that. No, it will be wrong to tell you that. No, not at any point. I'm telling you, Ina, na tamang sabihin niya sa'yo lahat ang sinabi niya sa'yo. When he told you na he regrets marrying you, not at any point I'm telling you tama yan. No? But then again, Opo. this is a little bit unfair to you. But let me go ahead and tell you anyways. No? Nandiyan ka na sa US. Hindi ko sinasabi na tanggapin mo ang pagiging unfair nito sa'yo. But everything you've done and everything that became the reason why you are now where you're at was decisions made consciously Opo. and you were mature making those decisions. Tama, mali? Tama. Okay. Kasi lahat ng red flag na to, nangyari ito eh. And yet you married the guy. Now, Papa Jackson, dapat bang hiwalayan na niya eh, nahihirapan na siya? Pwede naman din. But maybe nandun ako sa part na give it a fighting chance before you give it up. Yeah. Give it a fighting chance before you give it up. But, here's the but. Ready? Opo. Okay. Number one, I want you to be safe. The moment that you're no longer safe, please come home. Opo. Okay. Number two, the fact that you said you don't feel safe, talk about it sa kanya. Opo. Okay, kasi yung safe ka kanina, sabi mo, I asked you, di ba? Are you safe? You said yes. Do you feel safe? You said no. Tama, mali? Tama. Because the number one question is a fact. The number two question is your impression about your own safety. Tama, mali? Tama po. Okay. It's ano yan, galing yan sa kung paano kanya tratuhin, anong attitude niya sa'yo. So you have to talk about it with him. Okay? And number three, huy, di pa ako tapos. Sorry. Hindi ka nakikinig. Hindi mo maalala yung mga sinabi ko. Number three, whatever happens, I want you to keep the options of coming home. Hindi makikipag-iwalay ha, of coming home anytime that you think you deserve your home, which is here in the Philippines. Opo. I want you to keep that option open. But for now, parang awa mo na. Give this a fighting chance. Opo.
I think Medyo nahirapan lang ako. I think it's too early to give up now, Ina. Opo. You were saying? Sinusubukan ko naman po na pag-usapan namin. Sinasabi ko naman sa kanya. Pero nahirapan ako to put it in ways na hindi siya masasaktan. Na, gusto ko pag-usapan namin na adult, na yung bilang mag-asawa. Pero nakikita ko kasi pag binabalik ko sa kanya yung mga nangyari dati, yung kinakain din siya ng guilt niya. Okay. Ayokong umabot sa puntong parehas kaming mapagod. Okay. Di ba? Buti nabanggit mo yan, Ina. I was about to ask you that, no? And evidently, may kinalaman ka kung bakit ganyan ang relasyon ninyo. Because you try to dig and bring up the past. Tama? Opo. Oh, there you go. So paras kayo may kailangang mag-i-adjust dito. Nalulungkot ako, Ina, na all of this could have been prevented. Alright? All of this could have been prevented if you took your time. If you took your time. No? The problem here is you romanticized those little moments na nag-uumpisa kayo. Lahat ng bagay sweet pang nag-uumpisa. Lahat. Umuwi ka ng bahay, nagluluto siya. Tama, mali? May music and whatnot. These are the honeymoon stage. Honeymoon stage yun eh. Yun ang naging basihan mo. Doon nalulungkot sa part na yun. Yun ang naging basihan mo. Why in the first place, it was easy for you despite all the red flags. No? Yung mga sinabi niya sa'yo na nasa Amerika ka na, layover mo, sabi niya kakancel niya yung ticket. Despite everything that he said, you go back to those sweet moments. Kasi kulang kayo ng moments eh. Tama? Opo. Because you did not take your time. The decisions of marrying him and giving up whatever you were doing in your life and come, di ba, and go home or go to the US and make that your home was a very hasty decision. That you can agree with me. Yeah. Okay. Now, there are consequences for having decided hastily. May consequences yan. Tama, mali? Meron, tama. And it's exactly what's happening right now. These are the consequences of your own actions. You agree with me? Opo. So, I will not tell you na makipag-iwalay ka ngayon. I'm going to tell you to see how this is going to progress. If it's going to progress well and develop into something beautiful, congratulations. If not, then keep your doors open to come home to the Philippines. Opo. Because I think, alam mo, Ina, na, there's a lot that you need to discover sa inyong dalawa. Na hindi mo nagawa na magjowa pa lang kayo. That right now, Opo, yes, right now, you are forced to discover it. Mm-mm. Di ba? Opo. Which is very sad. Na dapat ginagawa nyo to nung nag-uumpisa kayo eh. No? It wasn't like the regular relationships that people have. Ano na? Hindi ko naintindihan. Ano yan? And the relationship we had na magjowa pa kami wasn't the same as other people's, na parang yung nagde-date, nakapag-date kayo whenever you wanted. Ganun.
Okay. You said something kanina. Sabi mo kanina, I don't know kung naramdaman mo to, ano. Sabi mo, bumabawi siya ngayon. Tama, mali? Opo. Okay. If I'm going to interpret what you just said, ang kahulugan niyan, ikaw naman yung problema ngayon, hindi siya. Totoo. There you go. No, I'm not kidding. Tanggap ko yun. That's basically, di ba? Oo. You see, so, sa mga nag-comment po sa comment section natin na maghiwalay na kayo, you are not listening. Well, anyways, good luck to you, caller. Ina. I'm not going to tell you exactly how to treat your husband. I'm not going to tell you exactly what you're going to do with his condition. I think it's for you to find out kung anong pwedeng gawin dyan. If there are things na kailangang, medical intervention, it's up to you. Kasi dumaan ka dyan eh. Mas alam mo yan. Di ba? Opo. Okay. More than any of us, dumaan ka dyan kasi ikaw yung nag-therapy. Ano? Ikaw makakapag-suggest sa kanya. Opo. Alright? But the fact that you don't know the answer kung meron siyang condition na yan, and yet, he did everything that he did na kinuwento mo sa amin, at hindi mo alam kung may condition siya sa part na yan, that's how detached you are from each other. I think you have to develop that part. Opo. Good luck to you, ma'am. Thank you, Papa Joe. I don't think there's anything we can solve tonight. If anything, nagsusumbong ka lang sa akin. Totoo yan. Hmm. Alam ko naman nung dapat kong gawin eh, pero At alam ko rin, kailangan ko lang ng kausap. at alam ko rin, Ina, na kahit, halimbawa, sabihin ko sa'yo, halimbawa, bobo ako, at sabihin ko sa'yo, umuwi ka ng Pilipinas, so, hindi mo rin naman gagawin eh. Totoo. Okay, there you go. Mag-ingat ka po dyan, ma'am. Maraming salamat sa pagtawag sa akin. Thank you po. Thank you very much po.